Hindi natin mag... Wala pa yan. Wala ako kahit wala pang mag-train. Kasi pag naman na-record. Hi guys! I'm back sa pag-live. Kamusta ang lahat? Good afternoon. Good afternoon. Kasama ko na yung aking fiancé. So, dati ako lang lagi nag-share. By God's grace, ayan, meron na akong kasama na mag-minister and mag-proclaim ng word of God. So, salamat sa lahat ng followers dyan na laging nakasupport and nanonood sa aking mga devotionals. Hindi na ako consistent kasi busy sa work, daming ganap, pero salamat pa rin po sa mga patuloy na nagbabasa and nanonood. Kasi syempre, yun naman ang purpose ng page na to, para mag-share about God's Word and maka-encourage. So, ano ba yung devotion natin ngayon? Okay, so yung devotion po natin na verse for today is came from John 5 and the whole verse niyan, 1 to 17, guys. So, pwede nyo kami sabayan to read Mamaya this i-share verse. ko yung, hi! May mga viewers. Yan. Pwede kong mamaya i-share ko yung verse. Wala kasing paano ko, i-chat ko doon sa John 5:24. John 5, Paano ko 1 and 24. Ito po yung story of healing at Bethesda. Okay, so if you have your Bible, Book so of John. you can read with us, guys. Sabay nyo kami to read. So, pwede nyo po basahin. It's about na si Jesus nagpunta siya sa Jerusalem for a religious festival and meron doon sa city, So, summarize na lang niya. Jerusalem, may isang pool, parang itong pool na to pinupuntahan talaga ng mga taong may sakit sa Bethsaida. So maraming tao nandun, lahat ng mga naghahangad na gumaling. So a large crowd of sick people were lying on the porches, the blind, the lame, and the paralyzed. So talagang nung panahon na yon, marami talagang mga pinanganak na yun, parang inborn na blind, mute, deaf, paralyzed, tapos pati yung may mga ketong, ganyan, maraming physically may diseases. So merong isang man na talagang matagal na siyang balik-balik doon pero hindi siya gumagaling. Parang kailangan lang maghugas or luglog yung sarili niya sa pool para gumaling sila. For 38 years, hindi niya nare-receive yung healing niya. So it so happened, totoo yun, talagang divine appointment lahat Pumunta si Jesus doon at siya yung unang nilapitan. Sinabi ni Jesus, Jesus saw this man lying there and he knew that the man had been sick for such a long time. Sipin niya 38 years. Ako nga may sakit lang ako ng ilang araw, ang tagal niyang nagtiis, ang tagal niya nag-suffer. So, meron ba sa inyong nag-suffer on that 38 years? Meron pa bang mas humigit pa doon? Siguro wala na. palagay natin yung lalaki na to, kung ang age siguro nito, mga ganito na rin. So, since pinanganak siya, alam niyo na, okay ma-shock. Alam niyo na So, mga... meron pang alam na mga followers ko yan. 32 years na, 30 years na. Yeah, suffering. Nag-suffering din. Yung brother ko na special. Mami, nasa CR na? Oo. No, guys, na-share ko naman sa inyo about sa brother ko. So, okay, makugulat kung may nag-shout-shout. Focus lang tayo sa ayan. Ayan, Yuan. Kaway ka. Hello ko sa mga good afternoon. Ayan si Yuan, Matthew. Aming baby boy. Nagba-Bible study kami ha. Gusto mo makinig? Okay, so 38 years. So, doon tayo nagunto. So, anong nangyari pa? So, anong nangyari? Sabi nung tinanong siya. Rebuke. So, tinanong siya ni Jesus, do you want to get well? Para bang kung siguro sa part ng lalaki na to. Siyempre naman gusto kong gumaling. Ba't kailangan mo kong tanungin? Matik na yun Mga ibang 3 years lang siguro or 5 years lang siguro.
Siyempre, pag may So, may magtatanong nun, of course, gusto po nilang gumaling. Oo. Tapos sumagot siya, "Sir, I don't have anyone here to put me in the pool. When the water is stirred up, while I'm trying to get in, somebody else gets first." Sabihin no, lagi siyang nauunahan, nasisingitan siya. Wala namang mag-effort or wala namang magmagandang loob na alalayan siya para bumaba. Kasi lumpo siya, paano siya lalakad? So wala siyang strength, wala siyang kayanan to go down to the pool para mag-ano nga siya doon, magpagaling siya. So, hindi niya sinagot yung tanong eh. Parang, alam mo yun, tinanong siya ni Jesus, ini-invite siya na gusto mong parang tinatanong siya, gusto mong gumaling. Nag-rant agad siya. Diba? Parang tayo ganun eh. May mga time na pagka ikaw ba, gusto mo bang maging maayos yung buhay mo? Eh siguro sasabihin mo, kasi ganito yung pinagdadaanan ko. Parang ilalabas mo na lahat. Sabi, ang tagal kasi nag-peace nito na lalaki na to. Ang tagal, ang dami niyang, ang sakit ng pinagdadaanan niya kasi hindi siya gumagaling. So, yun nga, parang merong ano, di ba? Parang ni-invite ka ni Lord na He is really personal eh. He wants to get involved sa buhay mo na gusto rin niya na bigyan mo siya ng parang acknowledge mo rin siya na Lord, ikaw nang bahala, surrender mo yung sarili mo sa Kanya na ikaw na magpagaling sa akin or ikaw na, ayun nga, ikaw na yung kumilos. Kaya tinanong siya eh. Diba? So, ayan ang pagkakain, ikaw love, ano yung ano mo doon? Ano yung panalaw mo doon sa part na yun? Yeah, I think sa part doon sa ano, sa grupo, I think this is parang siyang desperate na sa kanya na gagawin niya is to go to the pool. May mga kantay na sa 38 siguro baka tinetest talaga ni God, no? Our humility. Kumbaga, let it ano ba yung sinasabi na parang phrases na let it go, let it go. Parang something na iubayan mo na lang kay God lahat, no? Kasi sometimes yung years of waiting natin is para bang Lord, wala na po kaming pwedeng gawin. Yes. Napuntahan na po namin lahat ng doktor or medicines na inumin namin, wala pa rin. So we give up, Lord. So ikaw na talaga yung So what I see here is Jesus here is si God dito is our healer. And He was also Redeemer, restorer, hindi lang siya din, daming willing din siyang as Lord and to hear Savior. us, no? Even that on that 38 years, He still hear us, no? Di ba? Para bang siguro kaya pinaabot talaga ni Lord. Kasi pwede naman yung pagalingin tong lalaki na to na hindi umabot ng 38 years. Pero why pinaabot ng ganun katagal? Kasi di ba parang talagang He wants us to endure din yung suffering. And pag talagang, yun yung sinasabi na alam ni Lord yung kakayanan natin eh. Yung nasa breaking point ka na ng surrender. Yung tipong hindi mo na kaya, doon siya aakto o doon siya talaga doon kanya aabutin. Sabihin nun, concern talaga na nakamatsyag si God sa lahat ng pinagdadaanan natin. Hindi yung totoo yung sasabihin, wala namang pakialam ng Diyos, hindi na naririnig. Kasi natutulog ang Diyos, sabihin no? for 38 years kumbaga aware siya sa sufferings na nandyan siya palagi. Ngayon, bigla niyang sinabi, sabi sa verse 8, Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." Ganun lang kasimple. Wala nang para bang dun sa moment na yon, pinakita mo na ni Lord yung kanyang divine power. Diba, na kaya ko lang, in a snap of a finger or sa command lang na yun, kayang-kayang ayusin ni Lord kahit gaano man kahirap yung situation. Kung sinasabi ko nga sa inyo sa brother ko, nag-hold on ako doon sa faith na yun, iyak namin sa panalangin yan, yung situation namin ngayon. Kasi ganun kalaki yung tiwala ko sa Diyos na meron ako. Diba? So dito, yan, nung sinabi niya yun, immediately the man got well. Grabe no, yung power ng there is power in the name talaga of Jesus. Sa command lang na yun. He picked up his mat and started walking. Ganon lang. Siguro tong lalaki na to, hindi naman in-emphasize or in-elaborate sa Bible kung ano yung mismong nangyari. Pero sobrang overwhelmed siguro nito na
mula nung pinanganak, the moment he was born, or ano, hindi nakalakad, siyempre naglakad na to, parang na-ignore na si Jesus. Uy, thank you pinagaling mo ko. Wala nang ganun. Sarang na-overwhelm na siya. Siguro yung, started, ang ano, nangyari di ba, doon, siguro yung sa kanya love, no? Parang wala kasi nilagay dito. wala naman ano. sigurong mawawala kung gagawin ko, di ba? At least na-try ko. So parang ganun na rin That siguro. moment, It's a na-experience it's a leap niya yung of faith din yung ginagawa. Na-experience niya yung sovereign power ni Jesus. And ang dami naka-witness nun. The day this happened was a Sabbath. So yan, karoon ng issue dyan. Kasi, ano ba yung sa Sabbath, di ba? Yung Rest mga day. Pharisees, Oh. ang Sabbath Mga kasi law. is rest day. Parang, siya naman is si God ang nag-ordain ng Sabbath day. Kasi kung ang Diyos nga na mahinga din diba? Nung kinreate niya yung world at the seventh day he rested. So may Sabbath talaga. And bakit ginawa to ni Jesus ng Sabbath? Ano yung dun, konsepto dun? Sa inyo guys, comment below kung ano po sa palagay This nyo. is a Sa Sabbath, ba't and sa Sabbath? it is against our law Yeah, for you. ba't against sa Sabbath? O tingnan nyo, sabi ng Jewish authorities, this is against our law. Our law. Batas ng tao. Pero Diyos ang gumawa niyan eh. So si Lord, kaya niyang baguhin yung law na ginawa niya. Siya si God eh. Mas siya yung masusunod. Yeah. So tinapat talaga, hindi lang yung appointment na pinagaling niya tong lame na to. Sinadya niya to really show that He is God. Yung authority niya over this kasi yung mga Pharisees parang Diyos, mga nakahari-harian sila nun, yung mga religious leaders ba. Pero sila, yung tipong kabisado nila cover to cover yung Bible, yung scriptures, pero hindi talaga bumaon sa heart, hindi nila ina-apply what they read, what they hear, di ba? So parang gusto silang ipahiya rin or parang i-humble ni Lord. Oy, teka lang Diyos, ako ang lumikha ng mga batas na to. Sino kayo para kayo yung parang magmando o ano? Di ba sabi, this is against our law. Wala silang kalam-alam. Para bang... So probably, kumbaga naging, they become their own, they become God in their own law. No. Di ba? May mga ganun tayo, di ba? So, yun. So, sige lang, continue. Yan. So, parang hanggang dun tayo sa... Yun nga, tinang para bang just to summarize na lang kung Sabi, they ask, who is the man who told you to do this? Kinausap nila yung lalaking pinagaling. So, but the man who had been healed did not know who Jesus was. Hindi naman niya kilala kung sino si Jesus eh. Gada lang nagpakita si Jesus noon. And for there was a crowd in that place and Jesus had slipped away. Afterward, Jesus found him in the temple and said, listen, you are well now, so stop sinning or something worse may happen to you. Eh, di ba parang tayo kapag naranasan mo na yung grace ni Lord, yung healing ba, o yung faithfulness niya, para bang it will yun yung magta-transform sa'yo, yung pag na-experience mo yung love, yung grace, forgiveness ni God. Na kung ano man yung buhay mo, na kunyari, ikaw, you're still living in in sin, or may mga ginagawa kang mali, ganun. Parang makahumble ka. Siyempre, naranasan mo yung kapatawaran niya, naranasan mo yung kabutihan ng Diyos. So, yun yung magta-transform. Parang sinabi niya, stop sinning or something worse may happen to you. Kasi yung mana yun, umalis, and sinabi niya sa Jewish authorities na yun, na si Jesus yung nagpagaling sa kanya. Kaya yun, nag-start na si Jesus talagang pinagpaplanuhan na nilang diba? Parang gusto na nilang si Jesus, papatay nun, di ba? Kasi ang daming violate, tapos parang kasing ginaano rin niya, tawag nito? Sinusubok din talaga niya yung mga yung mga Pharisee, mga Jewish leaders na to, na sila yung gawa-gawa ng mga batas-batas, pero hindi na totoong government is galing kay God. Hindi sila So Jesus answered them, my Father is always working and I too must work. Di ba? So, ang Diyos hindi naman papahinga ang Diyos natin. Although may Sabbath. Pero literally, hindi papahinga si Lord. Yung pahinga si Lord, hindi lahat tayo wala. Lahat yan, He's working kahit sa everyday, humihinga ka. Hindi na siya nag-work doon. Paano yun? Lahat all together, nag-work all together. Dahil kumikilos sa Diyos. Nagpa-function lahat. Ayun. Tapos yun nga. Parang dito yung gusto niyang i-emphasize yung divine power niya, di ba, over yung supremacy nga ng Diyos. Ayan. This same way, the Jewish authorities all the more determined to kill him. So, nagpagaling na nga si Jesus na napasama pa.
Ganun sila nun. Yeah. Ang daming miracles na ginawa ni Lord eh. You diba? know what guys, no? By default, yung most of people is mga sinasabi nga na, di ba, mga Pinoy pag may may umaangat or may mga gumanglin na nga, nag-wonder pa, di ba? Nag-criticize pa, sir, di ba? May mga ganun eh. Instead na i-lift up nila yung tao na yun, nag-criticize pa sila. So may mga ganung tao. Saka yun nga, para bang, yun yung May ganun sinasabi tayo na eh. sa dami ng ginawang kabutihan ni Lord, ang dami niyang miracles, ang dami niyang pinagaling. Bukod sa nag-share sa tatlong taon na ministry ni Jesus nung bago siya namatay, nag-share ng gospel. Hindi biro kasi kami, yung mga modern day disciples ngayon, ang daming platform, may video call, online Bible study, may mga pamphlets kaming ginagamit. Noon talaga sila lang naglalakad, as in vocal lang na makinig kayo. Alam niyo naman yung mga alagad ng Panginoon noon, talaga nagpi-preach sila. Kung saan sila pumupunta by barefoot lang ha. Kaya sumasakay sila sa boat. Ngayon, dami ng lalo ng high-tech na eh. Ang hirap nun. Talagang nag-effort talaga nila, lalo si Jesus. No? Pero, at the end of the day, yun pa ang ng tao sa kanya. Parang, dahil lang doon sa isang, hinanapan talaga siya ng butas. Hindi siya na-appreciate din sa mga shinare niya about Kingdom of God. Kasi, yung Kingdom of God na gusto nila is Kingdom on Earth, na may hari ba, ganyan. Yung sinasabi kasi ni Jesus noon is Kingdom sa heaven, di ba? And yet parang it's yet to come, hindi yung kingdom na physically visible. Kaya pinapersecute talaga siya. Tapos yun nga, parang nasa-challenge sa kanya yung mga Pharisees, kaya galit sa kanya, kaya talagang pinagkaisahan siya. So yun, yung nangyari doon, yung authority nga, ganun. So may pinaka-verse kasi na gusto namin i-share. Yun, ito, yung John, sinabi niya kasi, just as the Father raises the dead and gives them life, in the same way, and the Son gives life to those He wants to. 21 yun na. Tapos, verse 22, nor does the Father Himself judge anyone. He has given His Son the full right to judge, so that all will honor the Son in the same way as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. Yung 24, ito na mag-read. Okay, so the 24, truly I say to you, he who hears my word and believes Him who sent me has eternal life and does not come into judgment, but has passed out of death into life. Yeah. Gandang verse. Hanggang 24. Yeah. So, yun. Ano, love, ang impact sa'yo niyan? Para bang yan eh, dun sa sinabi na yun ni Jesus, nire-rebuke din niya yung mga whoever who hears, sila kasi may pandinig pero hindi talaga nila, hindi pumapasok sa heart nila, diba? And believe Him who sent me. They only hear, but they don't believe. Kaya yung sinabi niya, hearing and believing, importante yan. Once you hear the gospel. Kakaiba yung hearing, si believing. Oo. Kailangan mo rin mag-believe. When you believe, talagang you will really i-absorb mo sa heart mo and you will apply, di ba, what you just heard. And nagtitiwala ka dun sa nagbigay o dun sa nagsabi nung na yun, yung promise na yun. Yung sabi doon, those who hear my words and believe in Him who sent me have eternal life. They will not be judged but have already passed from death to life. Malalim to, pero ang salvation kasi is talagang by hearing and believing the word. Yun nga, yung by faith din. Yung hear, syempre kailangan mong marinig. Pero tapos, yung believing na yun is true faith, di ba, in Christ. Para kang magkaroon ng salvation, eternal life. Ayun, yung ikaw na love, yung they will not be judged but have already passed from death to life. Ayun. Wala nang condemnation. Wala condemnation. So, yun. So, John 3:16 naman, sinasabi doon na if you believe in the Son of God, so you have eternal life. Diba? Yung judgment natin, not carry over. Wala nang condemnation. So, sapat na yung faith mo, talagang ang laki ng mababago sa life mo once na you put your faith in the Lord Jesus. Kasi minsan,
sa dami nang nangyari sa buhay mo, parang you feel na wala ka nang pupuntahan, or parang dead end na, parang hopeless case ka na. Pero sa Lord kasi, wala kasing situation or walang mahirap na, walang kasalanan mabigat na hindi kayang patawarin, at walang sitwasyon na mahirap na hindi kayang i-redeem or ayusin ni God. Yeah. Yung nga dito, no, yung word dito na sinasabi dito, I forgot, no, so wait lang. Salamat po sa mga nag-join, sa mga nakakarinig. God bless. Thank you, brothers, sisters. Ito, yung take home ko lang dito is, yung healing lang kasi physically is temporary. But, yung end of message here is when you believe, when you hear the word and believe that Jesus namatay sa cross in 3 days, nabuhay siya. After 3 days. You know, ito yung promise niya, it's eternal life. So, you will never be condemned. Yun. So, yun importante guys, yung spiritual healing, not the physical itself. Kasi sabihin natin 38 years yun na-heal siya. Ayos Pero naman. kung hindi naman siya nagkano. Yung paralytic. Oo. Saka dito, hindi lang po physical healing. Lahat. Physical, emotional, mental, spiritual healing. Ang tinutumbok dito, yung sin problem ng tao na hindi natin kayang, we cannot heal our own, hindi natin kayang isave yung sarili natin dun sa sin. Kasi, kaya nga, ginawa ni Father God is, si Jesus Christ is kailangan pang bumaba sa lupa at siya yung umako ng ating penalty. Kasi hindi natin kayang isave yung mga sarili natin. Kasi, ever since we were born, talaga we are stained by sin. Dahil alam naman natin yung history ng kay Adam and Eve, diba, doon nag-start. So, doon pa lang may messianic diba, na kailangan talaga natin ng Messiah to save us. And ito ngayon. So, lahat naman is binibigyan ng opportunity to hear the gospel and to makilala si Jesus. Pero, sabi nga, free gift yan yung minibigay, free lang siya. It's up to us. Kung nga bigyan ka ng regalo, free. Hindi mo hiningi ito. Grace, yan ang grace. It's something that you don't deserve it, but it is freely given to you. Nasa sa'yo kung tatanggapin mo, diba? Salvation. May eternal life ka? Opo. Why? Because Of God. Oo, diba? Saka yun nga, talaga importante na yun? They will not be judged. Parang meron din ako, alam niyo naman yung history ko guys, di ba? Na-share ko na sa live ko before yung story ko, na single mom ako. Kung kailan ako naging Christian, madami akong Hi, Adrian, hello. Diba? Pero, doon nag-work si God sa life ko. Alam niyo ba, nung naging single mom ako, doon ako nag-minister sa mga kapwa ko single mom. Doon ako nagkaroon ng discipleship group na up to na nahahandle ko sila. And doon ako mas lumalim sa Panginoon, sa relationship ko. And ito, after 8 years of being single. Hi. Oh, naka-live ako. Hello. Hi. Hi ka dito. Ayan yung brother ko na special, si Aldrin Sakay. Mama, papa, wala na kabot! Wala na kabot! Ganyan siya sa kanya. So, itong si Mark, yung partner ko, is, napaka-bless ko. So, nag-pray ko sa Lord. Na, sabi ko, parang isipin na iba yung situation. Ako, nakita ko sa point na parang, sabi ko, Lord, hopeless na yata yung case namin. Ako, sa part ko, pinagpipray ko talaga na, sabi ko, darating yata yung time, mag-isa na lang ako eh. Sabi ko, kapatid ako, single mom ako, mag-isang mag-palaki na anak ko, at may kapatid pa ako. Pero napakabuti ng Lord, kasi actually hindi ako deserving sa dami ng pagkukulang ko sa Panginoon. Pero tinitingnan kasi pag anak ka ng Diyos, yun nga sinasabi na, talagang He will never stop doing good to you. Mama, napaka-faithful. pupunta tayo sakit! Punta tayo sa lola. Kasi Sakit? alam niya yung iyak ng heart. Punta tayo, Darating ng bawat isa. Doon sa surf na. At
at the perfect time, pag talagang okay din yung heart mo and you really persevere sa faith. Kasi ako Papagod nag-focus na! ako sa Lord. Papagod na! Gano'n kayo. Papagod na! Minsan nagkakasala pa rin po kami. Hindi kami perfect guys we are not preaching here to proclaim ourselves righteous. 11. Struggling din po kami. Pero 11. ang maiboboast lang namin is what? Yung grace ni God sa buhay namin. Diba? Yung grace lang talaga ni Lord. Yung reason why we are still here. Ikaw, Lab, anong final words mo? So, yun yung na-share namin. Sana nakatulong ha, guys. And sana naging encouragement po. Lalo na sa mga dumadaan din sa mahirap na situation ngayon. Kasi talaga ako, desire ng heart ko mag-minister talaga. Kasi hindi you cannot share what you don't have. Eh. Hindi mo gagawin to kung hindi mo na-encounter yung kung paano ka niligtas ng Diyos. Ang daming beses na ako sinave. Hindi lang niya ako sinave nung unang beses na nakilala ko siya, tinanggap ko siya. Ang daming ginawa. Pati yung mga maling desisyon ko noon, niredeem ako. Mga protection, everyday, ganun, provision, madaming kabutihan si God. So marami tayong dapat ipagpasalamat sa Lord, di ba? Mas na-outweigh yung mga trials. Tama ba? Mas na-outweigh ng mga blessings. Try nyo i-journalize, guys. Lahat. Kung may mga times na parang feeling nyo nade-depress kayo o hopeless kayo, ganyan kasi ginawa ko. Lahat ng dapat ipagpasalamat, kahit yung pagising mo sa araw-araw, humihinga ka pa, may nakakain ka pa, safe ka everyday, may pera ka, pangbili ng ganito. Lahat yun, pagpasalamat natin. Hindi lang yung maliliit. Huwag tayo mag-focus sa mga bagay na wala tayo kasi mag-self-pity ka. Mas kailangan mo maging grateful. Practice niyo yung heart of gratitude. Heart of gratitude. Okay, tapos na ako si Mark na. Ikaw naman. Okay na, sige na. Hindi, ikaw na masasabi mo, final Ikaw na lang. Ikaw na lang. Papasakit ang ulo! Hindi na, discuss Kasi ba't na lang? Sa mga 12? Yeah, I agree. Isipin na lang. So, ayun. Sa susunod ulit, guys, salamat sa mga nag-join, sa mga nag-comment. God bless din. God bless. Pa-share po God bless. Next time ulit. Thank you po. Bye-bye. Si Al.